Umaga po sa bawat isa. Sa umaga po na ito, tayo po ay magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Atin pong ipapanalangin ang dalawang leader ng simbahan. At ipapanalangin po natin, una si Dr. Eli Perez. Siya po ang presidente ng Mexican Nazarene Seminary na matatagpuan sa Mexico, sa Mesoamerica region. At ganoon din po, ipapanalangin natin si Reverend Cesar Salcedo, ang pastor ng Nalseb Church of the Nazarene. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin.
We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itigling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Imwe Kristiani. Sisi ni Wanazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 ကျမတို့ဟာတန်ရှင်သောသူတွေဖြစ်တယ် 미티안 간시 Ми люди святости. Tunatenda moyamsene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Imwe люди з місією. patian rian atuan mi kansi Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarene. Bit posted ulchet kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekla peman ni iskop la haso ko kyang ma famir na rendi. I forso kyang ni ang honghen. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados. 在基督里是一体。 Bit imni tekte. И мы едины. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Amen. Mapagpalang umaga sa bawat isa. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa umaga na ito? Amen. Alam niyo po, napakasarap na tuwing unang araw ng isang linggo ay pinipili natin na tayo ay magsama-sama kasama ng mga kapatiran natin upang sambahin at pasalamatan ang ating Panginoon. At maraming salamat din dahil dumating kayo ng maagap sa umaga na ito. Sabihan nga natin yung katabi natin, salamat dahil maagap ka ngayong umaga na ito. Sana sa susunod na linggo, maagap ka rin. Yeah. Di ba? At naggagalak po tayo, maging yun nasa online po, ay binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoon. Sa umaga na ito, sama-sama natin na purihin, sama-sama natin pasalamatan, sama-sama natin dakilain ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Diyos at karapat-dapat lamang siya na papurihan at sambahin natin. Amen? And tayo pong lahat ay tumayo sa umaga na ito. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong kublihan, ating ngang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihan ng mga awiting may tuwa at galak, sapagkat si Yahweh, siya ay dakila't makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sinuman na dinudiyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang to, kami po ay nagpapasalamat sa mga biyaya at pag-ibig mo sa bawat isa sa amin sa nakarang isang linggo. Bagamat hindi kami nararapat, Panginoon, pero minahal mo kami, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, ang araw na to na ipinagkaloob mo sa amin. Ikaw ang manguna at dinadalangin namin, Panginoon, ang bawat isang narito na sana, Panginoon, ay matagpuan namin ang tunay na kapayapaan na nakalalang sa iyo, Panginoon. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na nasa biyahe, papunta rito. Ingatan mo sila, Panginoon, at sana makarating sila dito na walang anumang mangyari. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang iyong tagapagsalita sa umagang to. Gamitin mo siya, Panginoon, bilang isang pagpapala sa bawat isa sa amin. Buksan mo, Panginoon, ang bawat isang narito na ang kanilang mga puso para maunawaan at maintindihan, Panginoon, ang mga salita mo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa umagang to at ipadala mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na magbubuklod sa amin na may isa aming layunin para maitaas ka sa aming buhay. Ibinabalik namin, Panginoon, ang lahat ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. 아멘. 아멘. Happy Sunday. Kumusta kayo?
Pwede po nating batiin yung kapitbahay natin. Pwede rin tayo magsama-sama, please, sa gitna. Sige, go ahead. Say hi to our kapatiran. Good morning. Say, let's give blessing to church. We will come. Let's sing. Come. Come. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come. Just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Let's go. Come. One more time. Let's sing. Come. Sabay-sabay. Come. The time to worship. Come, come. Now is the time to give your heart. Let's sing, come, come, just as you are, just as you are. Worship. Come. Just as you are before your God. Come. One day, sabay-sabay. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Hallelujah! Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Oh, we sing, we will come. Oh, amen. Oh Lord, we come. Today is the day. Amen. Let's go. Whoa, whoa, whoa. One more time. Whoa, 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 whoa. I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. Antipolo. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good, is good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I don't worry about tomorrow. I'm trusting what you say today. Today is the day. Oh, 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 oh. Leaving my fears, leaving my doubts, leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you
araw at araw-araw. Amen. Mabuti ang Panginoon. And we come to Him na walang awit. Kahit hindi music, hindi niya kailangan ng kanta eh. Amen. Hindi niya kailangan libangin. Hindi kailangan ng Diyos na libangin natin siya. Ang kailangan niya yung buhay natin. The heart of worship. When the music fades, hey. When the music just it's not what you have required. You search. You search much deeper within to the waiting sun. You're looking into my eyes. Let's sing it. Antipolo, I'm coming. All about you. It's all about you. We're sorry, Lord. Patawad. It's all about you. It's all about you, Lord. King. King of this world. No one could express how much you deserve. We are weak, you are strong. All I ever more than a song. It's not what you have required. You search, oh Lord. You search much deeper within. To the ways of me. You're looking into my heart. It's all about you. Sorry, Lord. Lord, for the thing I made. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back, oh Lord. I'm coming back. We are coming back. It's all about you. It's all about you. We're sorry. I'm sorry, Lord, for the thing I made. It's all about you. 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 Lord, I offer my lifting you say, Lord, I
days. Pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. We offer. Lord, I offer you. We offer. We offer. Tayo po ay manalangin. Panginoon, katulad ng inawit namin sa umaga na ito, nais naming ialay ang aming mga buhay sa iyo bilang aming pagpapasalamat, pagbibigay ng papuri sa iyong banal na pangalan. Wala po kaming ibang layunin sa umaga na ito, kaya kami nagkakatipon ay para papurihan ka at dakilain sa aming mga buhay. Para patuloy na ialay ang aming mga buhay sa iyo. Ibigay ang aming mga sarili sa iyo, isuko ang mga bagay na maaaring nagiging hadlang sa aming pakikipagtipan sa iyo, sa aming fellowship sa iyo. Panginoon, hindi po namin nais na maging katulad ni Eva at ni Adan. Nang ikaw ay bumaba sa hardin ng Eden, sila ay nagtago dahil sa kanilang karumihan, dahil sa kanilang kasalanan. Subalit sa umaga na ito, nais namin na humarap sa iyo. Nais namin na ibigay ang pinakamataas na papuri sa iyo, sa iyong pagbisita sa aming kalagitnaan ngayon. Nais namin tumayo sa iyong presensya. Nais namin maranasan ang iyong presensya, Panginoon, sapagkat kami ay napatawad mo sa aming mga kasalanan. Kami ay nilinis mo sa aming mga karumihan. Kami ay binigyan mo ng bagong buhay dahil kay Kristo. Maraming salamat po. Kaya patuloy naming iniaalay ang aming mga sarili. Patuloy naming isinusuko ito. Nais po namin kayong pasalamatan sa nagdaan na mga araw, sapagkat tunay na naranasan namin ang pag-ibig mo, ang pagkalinga mo sa aming mga buhay. Patuloy na pinagkakalooban mo kami ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok ng buhay na aming mga kinaharap, Panginoon, itong nagdaan na mga araw, na nagdaang isang linggo. At dahil sa iyong biyaya, kami ay patuloy na nabubuhay at nagkakaroon ng kalakasan, Panginoon, upang patuloy na papurihan ka sa aming mga buhay. Maraming salamat. Dahil ang mga pagsubok na dumating sa aming buhay ay kinasangkapan mo upang lalo kami magtiwala sa iyo, upang lalo kaming manindigan sa iyo, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang aming matibay na tanggulan, aming Diyos. Ikaw ang aming mapagmahal na Ama. Sa lahat ng pagkakataon ay natatawagan ka namin. Sa lahat ng pagkakataon nakikinig ka sa amin. At ang mga hinihiling po namin ay dinidinig mo, Panginoon, at tinutugon mo ayon sa iyong nais para sa ikabubuti po namin. Panginoon, naririto na naman po kami ngayong simula ng isang linggo. At naririnig mo ang mga panalangin ng iyong mga anak. Naririnig mo ang mga hinaing. Naririnig mo, Panginoon, ang mga panaghoy ng iyong mga anak. Batid mo rin ang kalagayan ng bawat isa. Tulungan mo kami laging tumawag sa iyo at hindi sarilihin, Panginoon, ang aming mga nararanasan, kundi matutunan naming idulog ito sa iyo. Panginoon, isinasangguni namin sa iyo ang mga panalangin na ito
sapagkat batid po namin at alam po namin na ikaw lamang ang tanging solusyon at makatutugon sa lahat ng mga panalangin ito. Patuloy kaming nagpapasalamat dahil alam po namin na ang mga idinudulog namin sa iyo ay tinugon mo na. Patuloy namin inilalapit sa iyo ang mga nagaganap sa aming kapaligiran, ang mga kaguluhan na hindi natatapos-tapos, maging ang aming bansa. Patuloy naming inilalapit sa iyo ang bansa na ito mula sa mga pinakamataas na pamumuno ng presidente hanggang sa level ng mga barangay. Idinadalangin po namin sila na maunawaan nila na hindi sa pamamagitan ng sarili nilang lakas sila ay naroroon sa posisyon, kundi ikaw, O Diyos, ang naglagay sa kanila, katulad ng sinabi ni Pablo sa kanyang mga sulat sa taga-Roma, Panginoon, na ikaw ang nag-ordain sa kanila, Panginoon, bilang maging tagapamuno. Dalangin po namin na punuin mo sila ng banal na pagkatakot sa iyo at mamuno ayon, Panginoon, sa pagbibigay ng kaluguran sa iyo. Gayon din, Panginoon, nais namin na pasalamatan kayo sa nagdaan sa kahapon, Panginoon, sapagkat nagkaroon ng pagdiriwang ng World Women's Day, O God. Salamat po dahil binigyan mo kami ng oportunidad na ipagdiwang ito at alalahanin ang kahalagahan ng mga kababaihan sa lipunan at kung papaanong sila ay kinakasangkapan mo maging noong lumang tipan hanggang sa panahon ni Jesus at sa panahon ng mga apostol at sa mga nagdaan na mga panahon, Panginoon, ang mga kababaihan ay ginamit mo upang maipalaganap ang mabuting balita. Panginoon, salamat din po dahil ang mga kababaihan na ito ay very receptive sa iyong mga salita. Dinadalangin ko po ang lahat ng mga kababaihan sa iglesia na ito na patuloy na kasangkapanin mo upang mapalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po dahil sila ay ginagamit mo ng mga tagapanguna sa iba't ibang mga ministeryo, Panginoon, sa iba't ibang mga gawain. At dinadalangin ko po na patuloy na kasihan mo sila, gabayan mo sila sa mga darating na araw, buwan at mga taon. At bilang ang mga ina na naririto, Panginoon, patuloy pong dinadalangin namin na kayo ang magbigay ng kalakasan sa kanila. Salamat po sa kanilang buhay sapagkat binabahagi nila ang kanilang pananampalataya sa kanilang mga anak at mga apo at maging kaapo-apuhan. Sa pamagitan nila na pagpapala ang mga susunod na henerasyon. Kaya dinadalangin ko po ang bawat kababaihan, kayo ang patuloy na magpala sa kanila, ang masaganang biyaya mo, ang ibuhos mo sa bawat isa mga kababaihan, Panginoon. Nais din po namin na idulog sa iyo at alalahanin ang mga kapatiran namin na nasa lugar na kung saan ay pinagbabawal ang pananampalatayang Kristiyano, na nakakaranas ng mga persecution. Dalangin po namin na maging matatag ang kanilang pananampalataya at huwag manghihinawa. Sila po ay nagsisilbi na kalakasan sa amin ng mga nasa malayang lipunan. Dalangin po namin, O Diyos, na kayo ang patuloy na gumabay sa kanila, ano pa man ang mangyari, manatili silang tapat sa iyo. Panginoon, tinataas ko rin ang bawat pamilya na naririto. Itinataas ko ang bawat pamilya na kabahagi ng lokal na iglesia na ito, Panginoon. Dalangin ko na kayo ang patuloy na magpala sa kanila.
Patuloy na magpatatag sa kanilang pagsasama bilang isang pamilya, ang mga magulang, ang ama at ang ina, at ganun din ang kanilang mga anak. Dalangin po namin na sila ay patuloy na makapagtaguyod ng Kristiyanong tahanan upang magkaroon ng impluwensya, Panginoon, sa lipunan, Panginoon, at maging sangkap ng pagbabago, Panginoon, at transformasyon ng aming lipunan. Patuloy na patatagin mo ang kanilang pananampalataya at i-provide ang lahat ng pangangailangan. Panginoon, lahat, Panginoon, ng may mga karamdaman, patuloy naming itinataas sa iyo. Salamat po sa iba't ibang mga karamdaman na ito dahil nahahayag ang iyong kadakilaan, nahahayag ang iyong kapangyarihan. Panginoon, dalangin po namin na lagi kami magtiwala sa iyo na ikaw lamang ang aming kagalingan. At sa takdang panahon ay ipagkakaloob mo ang kagalingang ito, Panginoon. Maraming salamat po. Panginoon, minsan pa, inihahabilin po namin sa iyo ang aming mga buhay. Sa mga darating na mga araw, pangunahan mo kami. Pagpalain mo ang lahat ng hahawakan ng aming mga kamay. Pangunahan mo ang lalakaran ng aming mga paa. At dalangin po namin na ikaw ang magsilbi na patnubay namin sa lahat ng mga desisyon na gagawin po namin. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. At minsan pa po nating awitin, Lord, I offer my life to you. Oh Lord, we sing. Oh Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh Lord, Lord, I offer you my life. Oh Lord, we offer. Listen. Lord, I offer you my Ang salita ng ating Panginoon, manitili po tayong nakatayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Roma 1:8 hanggang 17. Roma 1:8 hanggang 17. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng magandang balita tungkol sa kanyang anak na lagi ko kayong idinadalangin. Lagi kong hinihiling na iloobin nawa ng Diyos na sa wakas matuloy din ang pagpunta ko riyan. Verse 11, nananabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan. Ngunit laging may nagiging hadlang. Nais ko ring mahikayat diyan ng mga sasampalataya kay Kristo, tulad ng nagawa ko na sa ibang mga hintil. May pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi.
sa marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga, nais ko ring ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, sa unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagbasa ng Kanyang salita. Good morning po sa ating lahat. A blessed Sunday po sa Antipolo First Church of the Nazarene members. Pwede niyo po bang ismailan ang inyong katabi? Mag-good morning po kayo, say hi, at kamustahin sila sa kanila pong nakaraang linggo. Praise the Lord. Nais ko pong pasimulan po ang ating pong salita ng Panginoon sa umaga na ito sa pamamagitan po ng pananalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan naming Ama, salamat po sa umaga na ito. Kami po ay humihiling ng inyo pong presensya na katagpuin niyo po kami sa umaga na ito sa pakikinig po ng inyong salita. Nawa, Panginoon, ay samahan niyo po ang bawat isa na buksan ang kanilang puso at maunawaan po ang inyong mensahe sa amin sa umaga na ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay nasa ikatlong buwan ng ating pong taon 2024. At napakabilis po ng mga kaganapan. Alam ko po marami na po sa atin ang mga nangyari sa ating po mga buhay. At purihin po ang Panginoon dahil tayo ay nagpapatuloy sa ating mga gawain sa pang-araw-araw. At congratulations po, pangatlong buwan na po ng taong 2024. Malalaman po natin or malamang mamamalaya na lang natin kalahating taon na po ang ating narating sa taon na ito. Sabi po nila, mahirap daw pong panindigan ng isang desisyon, lalo na po kung maraming pressure, ingay, at pagtatalo sa ating pong paligid. Minsan daw po yung pagiging tapat natin sa ating Panginoon ay nasusubok kapag hindi daw po tayo nagkakaroon ng progress o ng improvement sa ating pong mga buhay. Ang tunay daw po na pagkakaroon ng maayos na relasyon sa ating Panginoon ay nagre-require ng improvement po sa ating pong mga sarili, gayon din po sa ating pong spiritual journey or sa ating pong spiritual walk. Minsan, we start to be discouraged. Nawawalan tayo ng gana sa ating pong mga buhay. Walang motivation pumasok ng trabaho. Walang motivation pumunta sa eskwelahan. At minsan, discouraged din po na magpatuloy doon sa nasimulang spiritual journey. Kasi nga po, walang improvement o walang nakikitang pagbabago sa ating pong mga buhay. At minsan pa, medyo nakakahiyamang sabihin, nalilibelan tayo na ganong klase na tayo ng tao doon sa klase ng narating natin sa buhay natin. Minsan, may mga pagkakataon na yung quantity ng ating natapos na gawain, maaari yung iba, quota, maaari yung iba sa lawak ng kanilang nasakop, doon po nasusukat yung kanilang success sa kanilang mga buhay. Alam niyo po, meron po akong kwento sa inyo na maaring pasimula po sa ating pong pag-aaral ngayong umaga na ito.
Ako po ay nag-aral sa Harris Memorial College. Ito po ay taong 2000 something, medyo early 2000. Meron po akong isang kaibigan, barkada po namin, at nagkaroon po kami ng dare o for fun na dare na subukin ito pong aming kaibigan at pagtripan siya. Yun na lang po yung term natin, pagtripan yung aming barkada. Siguro meron po kaming sa 10 magbabarkada na babae na mga maayos naman po yung kanilang grado sa eskwelahan, pero hindi po maiwasan na magkaroon ng katuwaan. Ang dare po namin doon sa kaibigan namin or sa kabarkada namin na yun is bibigyan namin siya ng 20 pesos at titingnan namin kung kasya siya doon sa flood drainage sa may Palmera. So lulusot po siya doon, naka-uniform doon sa drainage. Siguro yung daluyan ng tubig kapag bumabaha or pag malakas ang ulan. At titingnan namin kung kasya siya kasi po siya ay isang maliit na babae. At nung sabi niya, sabi niya, ayoko. Sabi ko, 20 pesos lang yan. Sabi namin, hindi, try lang natin. Sabi niya, taasan niyo naman yung 20 pesos. Sabi ko, hindi, ano lang yan, katuwaan lang yan. Tingnan natin kung kakasya ka ba doon sa drainage na yon. At nung sinabi niya, kilala po namin siya na hindi siya basta-basta nababali o hindi siya basta-basta sumusuko sa mga trip-trip naming mga magkakaklase or magkakaibigan. Patuloy po namin siyang kinukumbinse. Inabot po kami ng siguro mga 10 minuto ng pagko-convince sa kanya na try mo lang kasi baka mamaya maging barado yung drainage system. Hindi natin alam. At parang tawa po kami ng tawa hanggang sa dumating po yung pagkakataon na yun na dahan-dahan po siyang lumusot doon sa drainage. Medyo malayo din po yung lulusutan. So siguro meron ding mga 200 meters na lulusutan or basta parang gagapang po siya doon. Pagkatapos po nito ay ang resulta lang po ng kwento is bumigay po siya doon po sa pagpasok niya doon sa drainage system sa halagang 20 pesos. At hiyang-hiya po siya doon sa kanyang sarili. Pero at the same time, meron siya pang meriendang kwek-kwek doon sa kay Manong Express. I might be judgmental sa aking assessment nung mga panahon na yun. Pero sabi ko sa kanya, naramdaman ko that itong barkada namin, siya yung tipo ng tao na madaling matukso at madaling mag-give in into peer pressure. At yun lamang yung sarili kong naiisip. Nasabi ko, ganun pala ang mundo ngayon. Ganun pala ang sistema ng ating lipunan. Na kapag ang tao ay maraming maingay sa kanyang paligid, kapag ang mga tao ay nagtatalo-talo, nagkakatuwaan, at nagkakaroon ng pagtitrip sa isang kaibigan, madali silang matangay ng kanilang mga kaibigan. At ito po yung naisip ko, at sabi ko, alam ko na magiging successful itong batang ito. Nung pong mga fast forward na mga ilang taon, siya po ay naging successful, nakatapos po siya ng kanyang pag-aaral. At nung ilang pong mga taon pa ang lumipas, years after na kami ay nakagraduate ng college, nalaman ko po na siya po ay nagkaroon ng baby. At yung pong kanyang baby ay, noong una sila po ay masaya nagsasama ng kanyang asawa, pero nung bandang dulo, siya po ay naging single mother. Yung tatay po ay iniwan sila. The best thing na nangyari po sa kanya is despite ng kanyang pinagdaanan sa kanyang buhay, handa po siyang magkaroon ng reconnection sa ating Panginoon at i-offer yung kanyang buhay bilang worship niya sa Panginoon despite ng kanyang masamang pinagdaanan sa kanyang dating naging asawa. When I look back sa kanyang pinagdaanan, she can give into temptation or into pressure ng ganun-ganun lang. Pero ito po yung realidad ng ating pong mga buhay. Pag maingay ang paligid, maraming mga kaganapan, maraming nanunukso sa atin, madalas tayo ay, sige na lang, gawin na lang natin kung ano yung sinasabi ng nakararami at gawin natin kung ano yung kanilang madalas na ginagawa. Alam niyo po, bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, we are called to live a holy life. At sasabihin natin, naalala ko nung sa aming pong fellowship, siguro mga kabataan, paano nyo i-explain yung pagiging holy sa inyong mga kaklase? Isa lang po yung naisip namin.
Sabi namin na maaaring i-explain natin ito na ganito. Tayong lahat ay makasalanan at tayo ay nagkaroon ng pakikipag-ugnay sa ating Panginoong Hesukristo at namumuhay na ng banal at gumagawa ng effort para maging malinis at magsisi sa ating mga kasalanan. So maaaring sabihin natin na hindi na po pala pasok, Pastora, yung mga hindi makabasag pinggan, but we need to be honest sa ating po mga sarili that we are all sinners and that we need a Savior and that we are saved through Christ Jesus Christ. Ito po yung ating gospel message. Ito po yung ebanghelyo na ating pong daladala sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Sa pagtanggap po natin ng bagong buhay at pag-asa mula sa ating Panginoon, we are called anak ng Diyos or children of God. And as a response, we are humbled. Tayo ay naging mababa ang loob upang tanggapin ang hamon na maging lingkod ng ating Panginoon, magtrabaho, paglingkuran siya sa pamamagitan ng ating pag-attend, pag-worship, pakikipag-fellowship, pagtulong sa ating simbahan. At sa pamamagitan po nito, marireceive natin ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo to work in different ministry, to serve sa iba't ibang kaparaanan po. At sa pamamagitan nito, we will receive a new blessing of life sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Medyo contrasting or ironic po minsan na mababasa natin or mauunawaan natin na paano po yun maglilingkod. So ibig sabihin po ay nakatali po kami, nakakadena po kami at parang ang hirap po ng buhay na ganon. Sabihin natin na maaring yung mga alipin, sila po ay lingkod, pero tayo po ay lingkod ng ating Panginoong Hesukristo na napakalaking bagay at napakalaking opportunity na paglingkuran ang manglilikha po natin, ang lumikha ng lahat ng ating na-experience sa mundo na ito. Sa iba po, maaring ito ay degrading or parang nakakawala ng nakakababa ng ating pagkatao. Ngunit ang maturingan pong alipin para sa ating Panginoong Hesukristo ang isang pinakamagandang bagay na nangyari po sa ating pong mga buhay. Sa pamamagitan po ng paglilingkod daw natin, tayo ay matuturing din na isang alagad ni Kristo. So hindi lamang daw po yung 12 disciples ang pwede nating tawagin na alagad, kundi lahat po ng mayroong kaligtasan, naniniwala, nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay tinatawag na disipulo or alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya wag niyo pong lilimitahan ang inyong mga sarili na sabihin niyo, ay ako lamang ay si ganito, ako lamang ay ganito, ito lamang ang aking ginagawa, empleyado lamang ako lamang ay estudyante. Ngunit kung kayo po ay nakipag-isa na, mayroon kayong relasyon o personal na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, kayo po ay tinuturing na alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Normally, pag nakaranas po tayo ng problema, ang response po natin bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay nagsi-self-pity pag may problema. Pag tayo po ay may problema, sabihin natin na pinabayaan na ako ng Panginoon, mas pinaboran na niya yung iba niyang anak. O mas paborito niya yung gantong anak niya. Pero hindi po yung totoo. Sa totoo lang po nun is, He is just making the best character, the godly character na hinihintay niya pong ma-develop sa ating mga sarili. May ilan tayong mga nakikita ng mga videos siguro sa Facebook or sa ilang mga videos sa YouTube na pakiramdam natin pag tayo ay aping-api na ang daming luha na dumadaloy sa ating mata at parang katapusan na ng ating mundo. Pero hindi po ganun ang intensyon o nais ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Whatever stage we are talking about sa ating spiritual walk, ang goal po nito is to humble us to the glory of our Lord, that we become servants for Christ. Okay? So, maaring pong ilan po sa atin, may mga bagay po tayong nagagawa na hindi normal sa ating desisyon or behavior pag tayo po ay nape-pressure. Sabi po kanina doon sa kwento natin, kilala po namin yung kaibigan namin na yun na hindi agad bumibigay sa anumang panunukso
o temptation. Pero nung lahat kami ay nagtulong-tulong na gawin nila yung bagay na ito, nagawa niya. Lumusot siya doon sa human drainage or sa flood drainage control system. At di namin ini-expect na, lumusot nga, naka-uniform. But the thing is, may mga bagay po tayong nagagawa sa ating buhay na kapag ang ingay-ingay, ang daming pressure, nag-give in po tayo sa mga temptation na ito. May isa po akong gustong i-share sa inyo na natuwa akong pelikula. Ito po ang title niya is, nakalimutan ko, ayan. Ang title po is No Hard Feelings. Medyo pang young adult po yung pelikula. But yung plot po ng kwento na ito is tungkol po sa pressure ng kanyang paligid. So, ang story po, yung babae po ay nalubog sa utang. Yung kanya pong bahay, yung kanyang kotse ay naremata or nakuha na ng bangko. Doon po sa kanyang mga utang, meron pa po siyang ibang problema. Ang kanya pong mga relasyon sa buhay ay messed up. Ibig sabihin, broken family, broken relationships, patalon-talon ng relasyon sa iba't ibang boyfriend, sa ibang lalaki. And wala siyang permanente na trabahong nakukuha. So, medyo messed up yung kanya pong buhay. At dahil sa tinding pressure na mareremata yung kanyang bahay, wala na siyang kotse, siya ay gumawa ng paraan. The story behind the bahay na ayaw niyang maremata yung bahay is yun lamang yung pinamana sa kanya ng kanyang magulang. It can be ancestral home or ito yung kanyang natitirang treasure sa kanyang buhay. So ang ginawa niya is nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-alok ng kanyang sarili bilang trabaho. At meron siyang nakilala na isang pamilya na naghahanap ng magiging girlfriend ng kanilang anak na lalaki. At yung kanilang anak na lalaki ay matalino, straight A student, magaling sa klase. Ang problema, walang alam sa pakikipagrelasyon at sa labas. Hindi street smart. So, walang diskarte sa buhay. So, ang alam lang is mag-aral, medyo nerdy, at mahilig lang talaga siya sa maglaro, mag-video game. Ang ginawa ng magulang ng lalaki, hanapan siya ng girlfriend para siya daw ay magkaroon ng happiness sa kanyang buhay. Kung titingnan po natin, yung anak po ay nakapasa sa Princeton University. So, ang dami po niyang achievement, pero wala pong diskarte yung batang lalaki. So, ang ginawa po nito, nagsama po yung yung babae is magaling sa diskarte, nakahanap ng trabaho, at yung trabaho niya po is, ito nga, maging girlfriend nung lalaki mula sa mayaman na pamilya. Ang nangyari po is pagkatapos po noon, na-enjoy naman nila yung kanilang mga ginawa, nagtagumpay sa misyon yung magulang na hanapan ng magiging nobya yung kanilang anak. At sila po ay nag-enjoy at alam nila na mayroon ng improvement yung kanilang anak dahil nagiging believe sa sarili, may kumpiyansa sa sarili, may self-confidence, may improvement sa pagiging street smart, at higit sa lahat, na in love. But the thing is, nagkaroon ng komplikasyon. Nalaman po nung anak na lalaki na siya pala ay pinagplanuhan ng kanyang magulang at ang dating sa kanya ay walang tiwala sa kanyang nararating na pagiging straight A student. So ang nangyari po is nagkaroon ng komplikasyon. Yung babae is nawalan ng trabaho, hindi niya makukuha yung kanyang reward na pera at kotse para mapagpatuloy yung kanyang pag-aaral. At nagkaroon din ng problema yung mga magulang dahil sila ay failure sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Marami pong gantong mga bagay sa ating mga buhay na sa isang desisyon lamang, pumapalpak po tayo dahil sa pressure ng ating paligid. At madalit sabi, alam natin na mahirap po tayong magkaroon ng wise decision pag nagkaroon na tayo ng isang mali at dikit-dikit na po yung ating mga problema. Kaya naman po, kung babalikan po natin yung ating pong scripture, dahil meron na po tayong mga background or mga examples, ang ating pong passage ay magdadala po sa atin ng realization na napakahalaga ng paglapit sa salita ng Panginoon at ina-apply po ito sa ating pong mga buhay. God wants us to be saved at the end of the day na tayo po ay maging matagumpay,
maging nagagalak, joyful na mga anak ng Diyos, mayroong kagaanan sa buhay. Dahil tayo po ay mayroong personal na relasyon sa ating Panginoon. Minsan nga lang, kahit maingay yung ating paligid, tayo ay talagang nasusubok. Ang pasensya, nasusubok po yung ating pong pagiging isang Kristiyano. Pero kung tayo po ay mananatili, kukonekta lamang sa ating Panginoon, we will experience and enjoy the presence of God, His goodness sa ating mga buhay. Kung gayon din naman po, para sa kapakanan ng ating kaligtasan, nasugumpuan po natin ang ating Panginoong Hesukristo na magkaroon ng masiglang pamumuhay. At ano po yung gagawin nito sa ating pong mga sarili? Ito po yung ating pag-aaralan. Ano po yung gagawin sa atin ng pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoon na nire-remind po sa atin ni Apostol Pablo po? Una-una po is magpasalamat po or maging mapagpasalamat at magkaroon ng prayerful na pamumuhay. Tayo po ba lahat ay nagiging thankful? Alam ko po ang mga Pilipino ay mahilig magpasalamat, mahilig maging thankful sa maliit o malaking blessing na natatanggap natin. Ito yung hamon po. Tayo po ba ay nagiging prayerful sa ating pong mga personal na pamumuhay? Minsan kasi ang pagiging prayerful natin, maaring nagagawa natin pag nandyan na yung problema. Pero ang prayerful daw po ay ginagawa nating lifestyle or ito po ay nakaugalian na natin sa ating mga buhay. Basahin po natin sa verse 8 to 10. Kung titingnan po natin, yung sulat po ni Apostol Pablo, yung pagnanais niya na dumalaw sa mga mananampalataya na taga-Roma. Sabi po dito, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng magandang balita tungkol sa kanyang anak na lagi ko kayong idinadalangin. Lagi kong hinihiling loobin nawa ng Diyos na sa wakas matuloy din ang pagpunta ko riyan. Kung titingnan po natin, yung ating po bang pananampalataya o yung ating po bang sinasamba na ating Panginoong Jesus ay nakikita po ba ng lahat sa ating mga buhay? Or nababalita po ba ito na mayroong improvement ang pagiging mananampalataya natin or pagiging follower ni Jesus sa ating pong mga buhay? Ito po yung gusto natin mangyari, that we will have influence sa buhay ng ating mga kaibigan, ng ating pong mga kapatid at kakilala, kapamilya sa ating buhay na mababalitaan nila that, maganda ang naging resulta ng kanyang pananampalataya sa kanyang Diyos na sinasamba. Alam niyo po ba na nakasanayan na ni Apostol Pablo na magpasalamat sa kada liham na kanyang ipinapadala na mababasa po natin sa banal na kasulatan. Halos lahat po ng kanyang letter ay nagsisimula sa pasasalamat niya. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa inyong ginagawa sa simbahan ng ganito. Nagpapasalamat ako. So napapansin niyo po yung kanyang pagiging mapagpasalamat. At hindi na po bago ang estilo na ito na nakakabit sa hindi lamang kay Apostol Pablo, kundi sa lahat ng mga mananampalataya. Bagamat isa po siya sa pinakamagaling na mga nagpasimula ng gawain ng ating Panginoong Hesukristo bilang isang missionary, siya ay patuloy na gumagawa ng kanyang mga effort, ng kanyang mga ginagawa para kumalat pa yung salita ng Panginoon sa lahat ng buong imperyong Romano, sa Empire ng Rome. Dahil po dito, we all know that ang imperyo ng Romano ay isang makapangyarihan, a very powerful one na masasabi natin sa kanyang kapanahunan. At napakahirap pong magpakalat ng salita ng Panginoon minsan pag sobrang structured or mayroong sistema ang isang lugar dahil maaari nilang pansinin na hindi namin nagugustuhan yung estilo ninyo
at maaring threat siya sa gobyerno natin, maaring hindi payagan ang evangelization na ginagawa na style ni Apostol Pablo at ng mga mananampalataya sa Roman Empire. At dahil po dito, patuloy pa rin yung effort na ginagawa ni Paul na pag-i-encourage sa mga mananampalataya noong mga time na ito. Kung ating pong babalikan sa ating pong kwento, established na po yung ministry ng mga Kristiyano sa Roman Empire ng time na to. Probably, sabi po sa ilang mga commentary that the Jewish Christianity ng mga panahon na ito sa Roman Empire, most likely daw po ay 20 years na or 2 dekada na yung nakalipas. Thinking and assuming na yung establishment ng 2 decades ng mga Kristiyano sa Roman Empire, it can be understood or it could be understood na established na, matatag na yung fellowship or yung church ng mga mananampalataya sa lugar na ito. So, ibig sabihin, minsan sasabihin natin na hindi na pala kailangang i-encourage ni Apostol Pablo ang mga Christian sa Roman Empire. Hindi na pala niya kailangang gawin na patatagin sila, palakasin ang kanilang loob kasi established na yung gawain ng Panginoon. Pero, kung titingnan po natin, si Paul ay nagpapatuloy dahil ito po yung nais ng Panginoon na gawin niyang ministry sa mga mananampalataya dito. At isang magandang kinahantungan ay binibigay niya lahat ng credit sa lahat ng mga manggagawa na nauna nung kapanahonan na yun na nagtanim or nag-church plant doon sa Roman Empire na yun. Yun ang pinakamagandang nangyari, that despite ng kanyang achievement, sa dami ng kanyang contribution sa pagpapakalat ng salita ng Panginoon, ay mayroon pa ring pag-recognize doon po sa mga naunang nag-establish o nag-church plant sa Roman Empire na yun. Dahil po dito, ay makikitaan natin or makakakitaan natin si Apostol Pablo ng kababaang loob na kagaya ng nais o intensyon ng Panginoon na mangyari sa ating pong mga buhay. At hindi lamang yun, siya ay walang tigil na nananalangin sa kanyang Diyos, ng ating Panginoong Yahweh, na bigyan ng paggabay ang lahat ng mga manggagawa na naroroon sa Roman Empire na yon. Kung titingnan po natin, ano po yung ating pong application? Are we communicating to other believers sa iba't ibang lugar po natin? Definitely, oo. Meron tayong churches sa Antipolo. Ang tanong is, ipinapanalangin po ba natin ng ating mga kapwa churches, Church of the Nazarene, dito po sa ating paligid? Minsan nga lang bias tayo kasi Church of the Nazarene lang ipagpe-pray namin, yung ibang churches, wag na muna. But the thing is, kailangan po natin ipanalangin. Hinahamon ko po ang bawat isa sa atin na ipag-pray natin yung ating pong mga kapatiran na naniniwala sa ating Panginoon. Are we feeling blessed kasi na-realize natin na yung work ng mga unang mananampalataya ay nagbubunga na. Yung mga gawain, yung mga na-church plant or yung mga church leaders noon, may bunga yung kanilang pagtsatsaga. May resulta yung kanilang pag-church plant. Nagiging mapagpasalamat po ba tayo doon po sa mga naunang nagba-Bible study para ma-establish o para maitatag at maging mamunga ang ating simbahan dito sa Antipolo, Nazarene? Gayun din po sa ibang mga effort ng mga unang mga misyonero nung unang kapanahunan. Are we thankful? Dahil kung di dahil sa kanilang effort, baka hindi marating ng salita ng Panginoon ang lugar na ito, ang baryo na ito, ang barangay na ito, kundi dahil sa kanilang effort. And that is something that we can learn sa disposition or sa pananaw ni Apostol Pablo. If we want to change, we need to respect their effort. I-acknowledge natin at respetuhin po muna natin yung kanilang mga na-contribute sa ating simbahan. Minsan kasi, when we want change, minsan, gawin na natin to, gawin na natin. But
hindi natin nare-respeto or ina-acknowledge yung kanilang contribution sa ating mga nagagawa. Pero purihin po ang Panginoon dahil wala namang ganun sa simbahan natin. Tama po ba? Tayo ay patuloy na nagpapasalamat sa contribution, sa ginawa, at effort na patuloy na tinanim ng mga naunang leader ng ating simbahan. Hindi lamang po sa Antipolo, kundi sa lahat sa buong mundo, sa buong Asia, na establish ang ating simbahan. Pangalawa po na character na maaring makuha natin doon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Romano ay ang pagiging mapagkumbaba at masunurin na makikita po natin sa verses 11 to 13. Basahin po natin, nananabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin upang magkatulungan tayo sa ikakalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang. Nais ko ring mahikayat dyan ang mga sumasampalataya kay Kristo tulad ng nagawa ko sa ibang mga hentil. Kung titingnan po natin doon sa nabasa natin, maaari nating tanungin na ano ba talaga yung makukuha ko sa pagiging mapagkumbaba at masunurin. Sa panahon po natin na ngayon, lahat ay kailangang updated at pwedeng maipost sa social media. May temptation that we will become prideful or malakas yung loob natin sa na-achieve po natin sa buhay. Pero bilang sa ating pag-aaral sa banal na kasulatan, ano nga ba yung makukuha ko kung ako ay magiging mapagkumbaba at masunurin sa ating Panginoon? Ang sagot po is strength. The answer is strength, kalakasan. Sasabihin natin, paano mangyayari yun? Humble nga, parang ang mahina ang loob pag humble. Pero hindi po ganon ang biblical truth or ang ating nabasa dito, that it will develop strength, kalakasan, to become established, manatili, stand firm, hindi matangay, o hindi madala kung saan-saang katuruan o kung saan-saan lang masaya. Magkaroon po tayo or symbolically, maging settled tayo sa ating mga sarili. Maging settled tayo sa ating desisyon. Maging matatag tayo na panindigan kung ano man po yung ating kailangang panindigan dahil sa pananampalataya natin. Ito ang magandang magiging resulta pati. Mentally stable. Dahil may ilan sa atin na ang pagiging mentally stable ay sala sa init, sala sa lamig. Parang, sige, dito ako. Kasi masaya. Next day, parang mas okay dito kasi mas tahimik. Mahirap pong magkaroon ng paninindigan at ng desisyon kung wala pong strength sa pagiging stable or established. And this is the truth sa ating kapanahunan na kapag humble ka, ikaw ay nalilabelan na mahina ang loob, wala kang mararating, at baka ikaw ay wala nang pag-asa. Pero ang sabi po dito na ang stable pala or ang strength na sinasabi dito is pagiging steadfast. Hindi madaling matangay ng kung ano-anong factor, ingay, pressure sa ating paligid. Tayo po ay magiging immovable. Alam niyo po immovable na parang statwa. Nandun lang siya. Umulan, bumagyo, mag-snow, mag-autumn. Andun lang siya. Dahil siya ay may strength, siya ay may lakas na nagmumula sa ating Panginoon, dahil siya ay may personal na pakikipagrelasyon sa ating Diyos at hindi basta natatangay ng anumang problema sa kanyang buhay. Ito po yung nais ni Apostol Pablo at ng ating Panginoon na makuha po natin na karakter sa ating mga buhay. Maging mapagkumbaba dahil na-develop ang kalakasan, at maging masunurin sa ating Panginoon. The mission of God will never stop unless we start to try to do something sa ating pong ministry.
maaring we can have spiritual gifts and napakaganda po ng ating pong simbahan. Medyo nakakatuwa po na ang ating pong simbahan ay ang daming regalo, kaloob ng Panginoon sa paglilingkod. Mayroong magaling sa household keeping, may magaling sa leadership, may magaling sa finances, may magaling sa system management, may magaling sa pagluluto, may magaling sa technical, sa IT. And this is something to be, not to be proud of, but to be thankful po sa ating pong simbahan. Na tayo ay ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang kaparaanan at kung ano man po yung kaparaanan na ito ay magiging strength ng ating simbahan na tayo ay magiging matatag at hindi nababali o hindi nabubuwag ng kahit anumang pagsubok sa ating pong simbahan, maging sa ating pong mga buhay. Kaya naman po, walang superior or inferior when it comes to ministry. Walang sinasabi na, ay, siya lang magaling, siya lang ang laging ganyan. Or hindi po natin pwedeng sabihin na hindi yan magaling, walang maiko-contribute yan, kasi meron at meron po yung contribution sa ating Panginoon. Every effort contributes to the health of God's mission. Ang kada effort na ginagawa po natin ay nakakalakas sa body ng ating simbahan or the body of Christ. Kaya naman po, to encourage si Apostol Paul doon po sa mga mananampalataya doon, yung desire niya na makabisita ay hindi nangyayari, pero hindi po nasisira ang gawain ng Panginoon sa Imperyong Romano na to, bagkus mas lalo itong nasistrengthen kahit wala doon si Apostol Pablo. Hindi nakabase ang success ng fellowship or ng isang mananampalataya sa iisang tao, kundi ito po ay nakabase lamang sa kanyang atensyon at pagsamba sa ating Panginoon. Sabi po dito, if Paul's faith can strengthen theirs, so their faith can strengthen others. Kung kayang i-strengthen, kung kayang patatagin ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa lugar na ito, gayon din naman ang pananampalataya, ang encouragement ng bawat miyembro ng fellowship ay makakapagpatatag din sa kanilang simbahan doon. Sa kagustuhan po ni Apostol Pablo na makapunta doon, nakikita natin doon yung submission niya, yung pagpapakumbaba niya. Gustong-gusto ko nang pumunta dyan. Gustong-gusto na kitang makita kayong mga fellowship or kayong mga mananampalataya dyan. Pero hindi pakakalooban ng Panginoon. At ito po ay isang mark ng pagiging masunurin, yung pagsasubmit natin, yung pagiging obedient natin sa kalooban ng Panginoon. Despite ng mga circumstances, we need to let go sa ating Panginoon kung ano yung kanyang nais gawin sa atin. Minsan kasi, sa sobrang gusto natin gawin yung isang bagay, sa sobrang excited natin gawin ng isang bagay, gumagawa tayo ng mga bagay out of our own capability. And minsan, napapahamak pa nga tayo. But God wants our humble or humility. God wants our obedience. And si Apostle Paul, nakakitaan siya ng gantong character doon sa desire niya na makabisita sa mga mananampalataya, sa mga Jewish Christian sa Roman Empire. At dahil po dito, napakagandang i-imitate, napakagandang kopyahin, na ganun pala yun. Kahit gustong-gusto natin gawin ang mga bagay, kung hindi pa kalooban ng Panginoon na ganapin ang mga bagay na ito, atin pong hahayaan. Siguro, paano po, sasabihin niyo sa akin, Pastora, paano po natin malalaman na hindi kalooban? Maaring gamitin ang nature. Halimbawa, gustong-gusto niyo pumunta sa isang outing. Sabihin na natin yung ating pong Resurrection Sunday service. Kaya lang, umuulan, may bagyo sa gitna ng Marso. Maaring hindi pa kalooban ng Panginoon, maaring i-reschedule. So yun yung sinasabi natin, we become obedient. Hindi natin ipipilit. Kasi pag pinilit natin, baka magkaroon ng disgrasya, may mapahamak, at maaring sabihin natin na, hala, sisihin pa natin yung simbahan kasi naman, bakit kasi may outing, may bagyo? But definitely, God wants our humility.
and to submit in obedience sa ating Panginoon. The point is, we want to be obedient in His authority at maganap yung kanyang kalooban sa ating pong mga buhay. Pangatlo, panghuli po, na character na pwedeng ma-develop ng ating pong nabasa sa umaga na ito. Magkakaroon po tayo ng katapangang ihayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Next slide po. Magkakaroon po tayo ng siguro boldness or courage na maibahagi ang salita ng kaligtasan or the gospel. Kapag po si Apostol Pablo ang inyong naiisip, ano yung naiisip nyo or pumapasok po sa inyong mga sarili? Maaring ang kanyang buhay ay dedicated, devoted na talagang wala na. Para na talaga lahat sa Panginoon ang kanyang lahat na naiisip, ginagawa, effort, oras, at yung kanyang contribution. At maaring sabihin natin na tunay nga na siya ay servant ng ating Panginoong Hesukristo. Ito na po yung kanyang buhay. Umikot na po yung kanyang buhay na naglilingkod sa ating Panginoon at lahat ng kanyang naiisip, whether fundraising man ito, time man ito ay para sa ating Panginoong Hesukristo. At ito po ang pinanghahawakan na ni Apostol Pablo din sa kanyang buhay. Alam niyo po ba that he is not ashamed of the gospel? He is not ashamed na ako ay mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo at hindi rin siya takot na ma-offend yung ibang mananampalataya or ibang mga hindi pa mananampalataya na ito yung aking pinaniniwalaan. Salvation is for all. Tandaan po natin yun. Ang salvation po ay para sa lahat. At minsan, natatakot po tayo na sabihin yung ating nalalaman kapag mayroong masasaktan na hindi pa kilala or wala pang personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Totoo po ba yun? Pag tayo daw ay mayroong nalalaman sa ating pong mga sarili tungkol sa ating faith kay Jesus Christ, pag hindi pa kilala ng ibang tao, parang umaatras tayo. Parang tayo ay natatakot na makipag-explain or i-evangelize yung mga taong ito. Pwede po nating gawin ang mga bagay na ito, but the thing is, we need to be more loving and gentle sa pag-explain sa kanila ng ating gustong iparating sa kanila. Sabi po doon, salvation daw po na mula kay Jesus Christ ay in terms of God's righteousness. So, all humanity daw po or lahat daw po ng sangkatauhan ay entitled or nasa sa ilalim ng galit ng Diyos dahil sa kasalanan. So, ibig sabihin, kung ganun din naman pala is galit ang Diyos sa kasalanan at lahat ay tinuturing na hindi nakarating sa standard ng ating Panginoon, delikado pala tayo lahat. Kaya dapat lahat din ay makarinig ng salita ng ating Diyos. Pero minsan, ang hirap sabihin sa kanila na ang kaligtasan ay nakasentro lamang sa katotohanan kay Jesus Christ. Minsan sabihin natin, si Jesus Christ, siya lang ang way, siya ang truth, siya ang life. Wala nang iba. Ang hirap sabihin nun sa mga iba ang paniniwala. Ang hirap sabihin nun na ang pinaniniwalaan nila ay ibang Diyos or ibang kultura. And yun po yung ating kailangang lakasan ng ating loob na maipaliwanag yung ating pong pananampalataya nang hindi na-offend at nakikita yung pag-asa ng salita ng Panginoon sa ating paraan ng pananalita. Minsan po kasi, pag sa nais nating gustong maka-win ng kaluluwa, minsan binabago natin yung style. At doon sa pagbabago natin ng style, minsan naman tayo ay nagiging parang hindi na totoo sa ating mga sarili. Parang nag-face or naglalagay tayo ng maskara to feel good or to look cool sa mga tao na gusto nating ma-win para sa ating Panginoon. Naranasan ko po yun. Or parang meron ako mga example na gano'n. Na sige, para lang ma-win ang iba. Naalala ko. Siguro sa kabataan lang to, siguro Gen Con. Nagpatotoo ng verse
sa braso. Para lang sabi, uy, cool ako, may tattoo ako. Para lang ma-win yung iba. And minsan, ganun na po yung uso ngayon. Ang dami ko nakikita nagpapatato. Pero verse naman daw. So it's like making it right to look cool, to look good sa mga tao when, in fact, may morality issue or mayroong mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sa ating pong kapanahunan ngayon, madaling baguhin or pagandahin ang salita ng Panginoon kahit na minsan it will compromise yung ating pong values. Sabi po doon, theology is not fitting God in a, sabihin na nga natin, Procostinian bed. So, hindi ko na masyadong idedetalye yung myth about Procostinian. But the thing is, para magkasya po yung isang tao sa isang kama, kailangan niyang putulin yung paa or yung kama para magkasya lang siya doon. Hindi po gano'n ang salita ng Panginoon na aalisin natin yung isang sinabi ng Biblia para lang mag-fit sa gusto niyang marinig. Hindi po natin pwedeng i-sugarcoat ang mga salita ng Panginoon para lang malaman nila na, okay mukhang maganda sa pandinig, mukhang maganda sa pakiramdam. Para lang sabihin natin or mawin sila sa ating pananampalataya. Hindi po ganoon ang nais ng Panginoon. But we want them to realize the truth kahit malaman nila na ito yung kailangan nating gawin. And hindi po natin maaring dagdagan, bawasan, pagandahin, just to make the idea na yung gospel ng Panginoon ay katanggap-tanggap kahit sila ay na-offend na. Gagawa at gagawa po ang Panginoon ng paraan para hindi po sila magkaroon or hindi sila ma-offend doon sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Pero minsan, it is really offensive sa mga hindi pa mananampalataya pag nabasa nila or pag naintindihan nila ang salita ng Panginoon. But the thing is, it is the truth. It is absolute truth. At wala tayong magagawa, kundi ito ay tanggapin natin at ipamuhay natin sa ating pong mga buhay. All gospel ay for all, Jews or Gentiles, they have the right to hear, kahit minsan offensive, kahit minsan ito ay kakaiba sa kanilang pandinig. Sabi po dito ni Andrew Spurgeon, as Paul would explain, the righteousness refers to God's standard of accepting those under the wrath of God. Nais po nating maintindihan na ang kabutihan ng Panginoon or ang kanyang righteousness ay ang pagtanggap sa lahat ng mga makasalanan or ang lahat ng nagkamali at patuloy na pagliligtas sa mga wala pang personal na relasyon sa ating Panginoon. Kung gayon din naman po pala, kung nais ng Panginoon na tayo ay mapasailalim sa righteousness ng ating Diyos, maging matapang na po tayong sabihin ang katotohanan. We have to be brave in telling the truth in love, in gentleness, and in kindness for God's glory and for His name to be praised and to be highlighted sa ating pong mga buhay. Sa akin pong pagtatapos, naalala ko po yung sinabi po ng Bishop nung revival po ng Metro Manila District last Monday. So kami po mga pastors sa Metro Manila District ay nagkaroon ng pagkakataon na makarinig ng mensahe ng Panginoon doon po kay Bishop Manny Santiago. Ay isa pong nag-strike sa akin is yung pagiging celebrity church, sabi niya. Nabanggit niya yung term na celebrity church. Na yun po yung reality ng ating kapanahunan ngayon na ang pagiging celebrity church ng iba't ibang religious organization. At ano po ba itong celebrity church na to? That it will cater to your needs. Halimbawa, ikaw ay busy, meron kaming church para sa'yo. Halimbawa, ikaw ay wala ng time, meron kaming church para sa'yo. Para ikaw ay maganda po yun. But we need to take down the pressure, na to give in sa pressure ng ating paligid. We have to understand that
the most important is to not compromise our values and the discipline that we have inside our church. And to not forget the biblical truth na sinasabi po natin sa ating pong mga miyembro. Minsan, this is the sad reality ng ating pong mga churches ngayon. We are afraid to speak the truth kasi baka ma-hurt natin sila. But we might not be speaking in truth kapag hindi po nila naitatama ang kanilang mga maling gawa if walang improvement. Kaya sabi dito, salvation is a gift from God that is source of it all. And ginagamit niya po ang gospel message, ang ebanghelyo or ang message ng ating Panginoon para iligtas ang lahat. Ibig sabihin po nito, they need to hear the truth kasi ang lahat ay under ng wrath of God or ng consequences ng sin, ng galit ng Diyos. Kaya nararapat po na sabihin po natin yung katotohanan na ito in spite of the reality ng ating simbahan at ng ating kapaligiran. Sa akin pong pagtatapos, basahin ko po yung Hebrews 4 or basahin po natin yung Hebrews 4:12. At sabi po dito, sa Tagalog po, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Nawa tayo po ay humble enough na nagpapatama sa ating Panginoon kung tayo man ay may mga maling gawa. Nawa tayo po ay nananalig, umaasa po sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay, nagbabago po sa ating mga sarili at nag-i-improve sa ating spiritual journey. Hindi lamang sa spiritual journey, kundi sa ating pong personal na pananampalataya at personal na pamumuhay. And I pray that we will be committed to the truth of the Scriptures, na hindi po natin ito i-sugarcoat or gawing appealing na nako-compromise ang ating pong katotohanan, ang kaliwanagan, or ang liwanag na mula sa ating Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, banal naming Diyos na nagmamahal po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong patuloy na pagre-remind sa amin on how we can be humble, on how we can be obedient sa amin pong pagsunod sa inyo. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng inyong kasulatan na despite ng amin pong mga ginagawa, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo, kami po ay nahaharap sa inyo ng may mapagkumbabang puso, na nawa, Panginoon, kayo ay patuloy na linisin kami at ibigay po ang inyong kaluwalhatian ng pagbabago sa amin pong mga buhay. Kami po ay nagsisisi sa amin pong mga puso, sa amin pong mga buhay, at hinihiling po ang inyong patuloy na paggabay sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil kayo po ay nagkaloob sa amin ng isang regalo na nagmumula po sa inyong salita, upang ito po ay aming maging gabay, aming pong kasiyahan, at higit sa lahat, magkaroon po ng pagbabago po sa amin pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin na kayo po ay patuloy na tinatama ang aming pong mga puso. Patuloy na pinapaalalahanan kami na mga dapat naming sabihin. At higit sa lahat, tinuturuan kami maging masunurin sa inyong kalooban sa aming pong mga buhay. Gawin niyo po kaming mga ilaw ng sanlibutan. Gawin niyo po kami, Panginoon, na masigasig na mananampalataya, hindi lamang po sa amin pong mga pamilya, kundi sa amin pong mga kapatiran, sa amin pong komunidad. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan, itinataas ang inyong banal na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maraming salamat po, Pastora Erica, sa mensahe na dinala mo sa bawat isa sa amin. May it continue to encourage us and challenge us na tayong lahat ay tinawag upang dalhin ang balita at ang salita ng kaligtasan sa ating mga kapitbahay o sa ating mga katrabaho na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. At ang buhay natin mismo ay isang buhay na patotoo. Sabi nga nila, baka ang buhay natin o tayo ang maaaring buhay na salita ng Diyos at si Jesus at nakikita sa buhay natin si Jesus. So maaaring yung mga kapitbahay natin, hindi nila alam kung sino si Jesus, pero pag nakita niya ang buhay mo, nakita niya na, yun pala si Jesus kasi nakita niya yung pagkakaiba ng buhay at pamumuhay mo sa ibang tao. So maraming salamat po, Pastora Erica, for the challenge na ibinigay mo sa amin ngayong umaga. Dadako po tayo sa ating pagbibigay ng ating kaloob at ikapo. Kaya tayo po lahat ay tumayo at dalhin po natin ang ating mga kaloob sa harap. Maraming salamat po sa ating mga flower offering. Thank you po kay Brother Miko Serapion at kay Brother Ralph Adrian Viado sa mga bulaklak na nasa ating harapan. Maraming salamat din po kay Brother Romel for preparing our worship center for today's worship celebration. Tinatawagan ko po si Pastor Nick to pray for our tithes and offering. Tayo pong lahat ay manalangin. Minsan pa, aming Diyos, tinataas po namin ang iyong banal na pangalan at pinasasalamatan ka namin sapagkat pinagkalooban mo kami ng pribilehiyo upang makapagpasalamat sa iyo sa pamagitan ng pagkakaloob. Iniaalay po namin ang mga kaloob na ito katulad ng pag-aalay ng aming mga sarili sa iyo. Maraming salamat po. Dahil ito, ang mga kaloob na ito ay siyang nagpapatibay ng iyong kagandahang loob sa amin at ng iyong mga biyayang hindi nauubos. Dinadalangin po namin ang mga inialay namin sa iyo ng mga kaloob na ito. Na nawa ito, Panginoon, ay maging isang napakabangong halimuyak sa iyong harapan, Panginoon. At magamit para sa kaluluwalhati ng iyong banal na pangalan sa ikalalaganap ng mabuting balita, Panginoon, at ikatatatag ng iyong sambahayan upang matugunan ang mga pangangailangan nito. Maraming salamat din po sa bawat isa na patuloy na kinakasangkapan mo, na patuloy na nagkakaloob cheerfully, Panginoon. Dalangin ko po na kayo ang patuloy pang magpala sa bawat isa. Patuloy na bigyan mo kami ng kagalakan na ibalik sa iyo, Panginoon, ang mga bahagi ng mga pinagpala mo sa amin. Tanda ng aming patuloy na pagmamahal sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Minsan pa, sa iyo namin binibigyan ang pinakamataas na papuri at pagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede po bang batiin ulit natin ang ating mga katabi? Baka hindi nyo pa nabati. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa ating worship service ulit ngayong umaga. Meron po tayong bisita ngayong umaga. Pwede natin i-welcome si Winnie Ann Reyes. Well, welcome sa Antipolo First Church of the Nazarene. Kapatid po siya ni Ian. Yan po.
Meron pa po ba? Kung meron pa pong bago na hindi nakuhanan ng name, welcome po sa ating worship service ngayong umaga. At sana po ay hindi ito ang huling pagpunta ninyo dito sa AFCM. Ayan. Para po sa ating mga announcement, tunghayan po natin ang ating mga bulletin at ang ating PowerPoint. So regular schedule pa rin po tayo. Every Sunday, worship service is at 9 o'clock in the morning. Prayer service every Wednesday, alas 7:30 ng gabi. Worship team practice every Saturday, alas 9 ng umaga. Every first day of the month ay ang atin pong prayer breakfast, alas 6 ng umaga. At ang iba't iba pong mga affinity groups and Bible studies. Every Sunday, Bridgers, alas 3 ng hapon. Women of Blessing every Thursday and Friday, 7:30. Dorcas every Friday, 3 p.m. At ang Men in Christ every Sunday, alas 4 ng hapon. Kung nais po ninyo ng prayer and counseling with our pastors, pwede din po kayong makipag-ugnayan sa kanila. Ang kanila pong mga cellphone numbers ay nandito po sa ating bulletin o pwede nyo po silang puntahan dito sa ating iglesia. Ngayon buwan pong ito ay marami po tayong gagawing mga activity at service kasi darating na ang Holy Week. Meron ba tayo nung PowerPoint? So sa Thursday, ayan, meron tayong service ng Holy Thursday. Tama po, Pastor? Thursday, alas 7 ng gabi, meron tayong servant service. Friday, alas 3 ng hapon, nandito po ang ating 7 last words. So meron po tayong mga lay men and women na mag-share sa atin during the Friday service, alas 3 ng hapon. At sa Sunday, ang ating Easter service to be announced po. So, doon din po sa ating Easter Sunday ay kokolektahin naman po natin ang Easter offering for World Evangelism Fund. At ngayon daw pong March 17 sa darating na linggo ay mangongolekta po tayo ng Samaritan's Box. Yun po ating mga kinokolekta ay mapupunta po sa ating Kiborosa Outreach. So kung meron po kayong mga inquiries, makipag-ugnayan lamang po tayo sa ating NMI Council. Yan po. Marami pong binabati din natin ang mga nag-birthday last week. Si Herbs noong April 4, si Kim Lucer noong April 5, si Ella Jane noong April 5, si Kafeli Tandog noong April 8. March pala, sorry. February pa ako. March 8, si Jessie Tandog at noong March 10, si Kuya Arnel Romero. Happy birthday po sa inyong lahat. Ayan. Tayo pong lahat ay tumayo for our benediction. Salamat po aming Diyos, dakila naming Ama sa inyong patuloy na pagmamahal sa amin. Inaalay po namin ang aming oras, ang aming pong lakas, ang aming pong mga sarili bilang handog po sa inyo. Gawayan niyo kami, Panginoon, sa darating po na isang linggo na ito, nang bitbit po ang liwanag at katotohanan ng inyong pong salita sa aming pong mga buhay. Tanggapin po natin ang benediction, pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.